Ang isa sa inaasahan na a-attend sa April 22, mukhang sa kanya masisentro ang nasentro kay Madriaga. Sa April 22, masisentro naman yan kay Trillanes. Ganyan kainit ang dugo ng mga Duterte kay Trillanes. Bakit? Marami talagang alam ito si Trillanes eh. Kasi panahon pa kasi ni Digong, mga kabunyog, mga kababayan, presidente pa si Digong, si Trillanes hindi na yan tumigil sa pag-iimbestiga. Marami na yang hawak na mga dokumento, papeles. Yang mga bank records na yan, matagal niya na yang sinasabi noon ni Trillanes. Ha? Anong sabi ni Trillanes? May mga pumapasok galing sa mga drug lords, nagdideposito sa mga accounts nila Sara, nila Digong, pati doon sa mag-ina, si Kitty Duterte at si Hanilet. May mga pumapasok diyan, mga 40 million, 50 million, 60 million, sabi niya bawat deposito niyan. Ha? At ano yan ang sabi ni Trillanes, pag tinotal mo ang mga pumasok na pera, mga 2 billion yata yan. 2 billion. Kaya ano yan noon pa yan. Noon pa yan. Kaya nga nag-imbestiga din ang ombudsman niya noon, si overall deputy ombudsman Melchor Carandang, tinanggal si Carandang. So ngayon mabibindicate si Trillanes. Kumbaga, mabibindicate mga kabunyog si Trillanes, mailalabas niya na ang lahat ng kanyang pinaghirapang imbestigahan. Kaya ito rin yung sinasabi ni Arnold Clavio. Ay di ba sabi ni Arnold Clavio, ay kung nalulula kayo dyan sa mga mali-malitang pera na yan, na nilalabas na lumalabas sa social media at sa media, mas malulula kayo pag nakita nyo. Mas malamang malulula kayo. Sabi ni Arnold Clavio yan sabi ni Arnold Clavio, mas malulula kayo yata pag nakita ninyo yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Yan yung aabangan natin. At ang matagal nang nag-imbestiga niyan, si Trillanes. Noon niya pa yan sinasabi, kaya lang hindi naman siya nabigyan ng pagkakataong ilabas yan. Pero ngayon, impeachment ni Sara, ilalabas niya na yan. Kaya sinugpi na si Trillanes, mga kabunyog, ano na po yan, sigurado na talagang si Trillanes ay a-attend sa, ayan mga kabunyog, yan ang balita. Yan, Trillanes, AMLAC, i-issuehan ng subpina ng House Justice Panel para sa April 22 hearing. Yan Bakit i-issuehan ng subpina? Kasi nga, may inaprubahan yung motion. Nag-motion si Congresswoman Leila de Lima na isubpina si dating Senador Sonny Trillanes at ang AMLAC. Pinapadala sa kanila, kay dating Senador Sonny Trillanes at sa AMLAC, ang lahat ng mga records, ebidensya na mayroon silang hawak. I-present ito sa hearing sa Wednesday. The Honorable De Lima. I wish to make a motion, Madam Chair. Yes, the committee is ready to hear your motion. I respectfully move for the issuance of subpoena ad testificandum and duces tecum to former Senator Antonio Trillanes IV, requiring him to appear at the next hearing on April 22, 2026, and produce documents relative to unexplained or ill-gotten wealth and non-disclosure of assets in the salens of the Vice President. May I briefly explain? On the matter of unexplained or ill-gotten wealth and non-disclosure of assets in the salens of the Vice President, the testimony and the documents from Senator Trillanes will be very relevant. Senator Trillanes was cited in the Sabali et al. Complaint in relation to the specific allegation on VP Duterte's assets, specifically in footnote number 98, about those money deposited in bank accounts under her name and those that she jointly owns with her father, her husband, or her siblings. In addition, we recall that Senator Trillanes appeared and testified before the House Quadcom committee hearings during the 19th Congress as to the bank accounts of the former president and his family, which includes the respondent Vice President Sara Duterte. I so move, Madam Chair.
There is a motion to issue subpoena to Senator Sonny Trillanes, Ad testificandum. including the production of documents. So this is ad testificandum and duces tecum. This is with regards to the allegation of unexplained wealth of the Vice President. Second, Madam Chair. The motion has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The committee is directed to issue the necessary subpoena ad testificandum to Senator Sonny Trillanes for him to appear on our next hearing on April 22, 2026 at 10 o'clock in the morning at the People's Center of the House of Representatives, as well as the issuance of subpoena duces tecum for the production of relevant documents to the allegations of unexplained wealth of the Vice President, likewise to be made available on the same schedule of the hearing. So, yan. Kaya, ano na ito mga kabunyog? Abangan nyo na naman sa aking mga YouTube channels at sa aking mga Facebook pages. At, unang salang sigurado dyan, si Trillanes yan. Isasalang yan si Trillanes. Ano mga kabunyog, mga kababayan? Kaya wag tayong mawawala sa April 22. Next Wednesday yan, mainit yan. Si Trillanes pa naman. Sigurado, galit na naman dito ang mga Duterte at ang mga DDS. Talagang aatakihin na naman nila ng todo dito si Trillanes. Pero sa pagkakataong ito, kung noon nga hindi natakot si Trillanes, ay ngayon pa kaya? Ngayon pa kaya na may nakikita na siya, nababanaag na ni Trillanes na ang lahat ng kanyang pinaglaban para mapanagot ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte, ay nangyayari na ngayon. Noon, linalaban niya yan, parang walang nakikitang pag-asa na mapapanagot ang mga Duterte. Pero ngayon, nakikita na si Sara. Impeachment ni Sara ito. At ilalabas na ngayon ang mga ebidensya. Bukas ay sa 2020, sa 22 na po yan mga kabunyog. Yan ang subpoena kay Trillanes. Yung mga dating hawak niyang dokumento ng mga bank accounts, bank records, bank transactions ni Sara Duterte. Si Sara Duterte na siya lang, si Sara Duterte na si Digong, si Sara Duterte at ang asawa niyang si Mans Carpio. Yan ang mga pag-uusapan sa April 22 mga kabunyo. Si Trillanes, mayroon ng parang niyan sa atin, pasilip niyan. Nasabi niya na yan sa mga nakaraan niyang interview. Sabi niya si Hanilet Abansinya, si Kitty Duterte, mayroon pa yan. Si Sara lalo na, sa si Mans Carpio. Mayroon niyang mga mayroon diyan mga galing sa drug lords. May mga pumasok diyan na pera galing sa ito mga kabunyo, galing sa mga drug lords. Yan. Kaya sa pagkakataong ito, si Trillanes ay yung kanyang mga pinaghirapan, yung matagal niya nang nilalabas na mga ebidensya laban kay Sara. Pero dati kasi nilalabas niya lang yan sa mga interview sa kanya. Pero ito, hindi na ito. Proper forum na ito ang tawag natin. Ito na yung tamang venue at forum. Kasi dito, kapag napatunayan talaga yung mga ebidensya na yan kay Sara, itong ilalabas nila Trillanes, mai-impeach si Sara. At pag na-impeach yan, dinala yan sa Senado, sa trial, lalong ilalabas doon ang mas kumpleto at detalyado. Kasi, sa April 22, katulad nung nangyari, hindi naman yan ilalabas ng detalyado. Ipipresent lang, pero hindi bubusisiin. Kasi sa trial na yan bubusisiin. Pero at least, ang importante dyan, mga kabunyog, mga kababayan, makikita na natin. Dati kasi, hindi naman natin nakikita yan. Hindi naman pinipresent yan. Pero ngayon, ipipresent na yan. Under oath si Trillanes niyan. Kaya hindi siya pwedeng magsinungaling diyan kasi under oath siya diyan. Pwede siyang makasuhan ng perjury niyan. Ganun din ang AMLAC. Mga kabunyog. Kaya ito, abangan natin
Ito na yung pinakahihintay natin sa April 22.